So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro kung tumingin tayo sa social media ngayon, so kalat na naman itong issue po ng ICC. So, actually, paulit-ulit na 'tong nangyayari. Yun nga lang mga kababayan, 'di ba? I mean, paulit-ulit na itong binabalita about sa ICC na papasok na nga raw po itong June or July. Pero mas malinaw po ngayon na talagang sangkot talaga si Sara Duterte. Sangkot talaga si Sara Duterte. At ang sabi nga po ni Trillanes, merong 2 batch or 3 batch ng aarestuhin. So ngayon, pag-usapan ngayon natin yan, di ba? Pag-usapan ngayon natin yan. Yang tungkol din na yan sa ICC na yan. And then, syempre, meron tayong update dito. Okay? So ngayon mga kababayan, at tulad nga pa ng sinabi ko kanina, so sa Lunes nga po ito kasi ito galing to sa mga loyalista eh. Oh. So sabi dito, loyalist shout out, papasukin ng ICC. So, ito po ay May 6, 2024, yung venue sa harap po ng Senado. Di ba? So, 7 a.m. yung assembly, then yung programa po talaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. So, please wear red shirts, then extra clothes, tapos kita-kita tayong mga loyalista. So, ito kasi, dapat kasi hindi ganyan yung pinopost nila eh. So ngayon mga kababayan, dyan po sa rally po na yan, regarding po sa ICC, mga kababayan, kasama po natin dyan yung mga biktima po ng EGK. So kanina kasi, actually ang isa rin sa nakakipag-coordinate dito si Mami Peng. So sabi kanina ni Mami Peng na gusto niya raw makausap si Trillanes kasi nga daw po para magkaroon tayo ng communication sa mga biktima po ng EGK nung panahon nga po ni Digong. So yun, kahit papaano nakatulong po tayo kasi nga 'di ba may contact tayo kay Trillanes. So posible po na limang biktima po ng EGK ang pupunta po sa rally po na 'yan. So ngayon mga kababayan, ito lang. Naniniwala pa ba kayo? Saka na lang yun, saka na lang. So yun, ito na. Sorry, nambitin ako pero hindi kasi pwedeng sabihin. So ito mga kababayan, ito na. Ito bagong balita to. Oh, May 3, 2024. Sabi dito, bago lang to, May 3, 2024. Oh, ICC arrest for Duterte. VP Sara expected. So dawit po si Baby Sara Duterte. Isipin niyo mga kababayan, incompetent na nga po sa DepEd, mamamatay tao. Nagtitigok pa ng tao. Kasi sangkot siya eh. Oh, 'di ba? Ayan ang hirap eh. Kasi ang nangyayari kasi dito mga kababayan, ito lang. Ito lang kasi mga ka-streetwise, no? Isipin nyo lang mga kababayan. Kung naniniwala itong kampo ng mga Duterte, di ba ang sabi ni PBBM na ang Pilipinas hindi makikipag-coordinate yan kasi walang jurisdiction. Kung naniniwala dito ang kampo ng mga Duterte, magrarally pa kaya sila sa Maisog? Sa tingin ko, hindi na. Hindi nga, di ba? Parang ano lang eh, parang at least you get the point, di ba? Oh, ayun lang yung isipin natin. Di ba? Kasi kung talaga poprotektahan talaga ni PBBM ang mga Duterte, dapat hindi na sila nagrarally. Di ba tandaan natin, no, merong request itong si pangalan nito? Si Roque. Sabi ni Harry Roque, di ba na, sige, para maniwala kami na totoo yung sinasabi mo, maglabas ka ng EO. Pirmahan mo. Yun nga lang, ayaw. Di ba? Wala pong lumalabas na EO. Kasi kapag meron po kasing EO, mga kababayan, susunod, ano yan eh, dokumento po yan eh. Dokumento po yan. So ano ba mas matibay, dokumento o verbal lang? O di ba? So yan, diyan sa DDS diyan na wala namang ibang alam kundi word na bangag, di ba kilala mo ba ako? Alam mo ba ginagawa ko araw-araw? Walang yan na yan mga kababayan kung alam nyo lang, di ba? Itong tagba-vlog ng mga kababayan, talagang pinaglalaanan ko to ng oras. Kasi nga may iba po akong hanap buhay. Oo. Meron po tayong negosyo. Tapos meron pong mga tatanga-tangang DDS diyan na biglang magbabanggit na bakit bangag ka rin ba? Walang yan na yan, kita nyo nga na halos ano, kita nyo minsan gumagawa ko ng content, nagigitata pa ako sa pawis kasi galing akong bukid. Tapos meron pa kaya akong oras para para magdroga, no? Para magdroga, no? Utak 80s talaga, no?
So ngayon, sabi dito mga kababayan, no? Sabi dito, oh, the Manila International Criminal Court is expected to issue arrest warrant against former President Rodrigo Duterte by mid-year and for his daughter, Sara Duterte, and other personalities in subsequent batches in connection with war on drugs, according to former Senator Trillanes. O, di ba? So ngayon, baka sabihin nyo na naman, ano, si Trillanes, ano yan, Marites. So para mas maganda mga kababayan, si Trillanes na lang po yung pakinggan po natin. Sige, kasi may video naman dito, no? Kasi basahin ko pa yan, panoorin na lang natin yung video. Sige. Pang update dito, Senator, dito sa ICC? Okay, ang base sa informasyon ko at yun yung inilabas ko a few months ago when I got this information, ano daw, late second quarter lalabas yung warrant. So, pwede na nating stretch yun. Sabihin mo nang basta middle of the year. Siguro June, July. Yun yung doon mangyayari yan. So, it's a waiting game at this point. And would you know kung sino pa ang iba pang pwedeng makasama? Kasi alam namin si Senator Bato, si Senator Bongo, baka maisama or they were among those who were investigated. Would you know kung sino-sino kaya ang mako-cover ng mga arrest warrant na sinasabi ninyo? Base po sa mga nakakalap ko po na informasyon, itong warrant of arrest would come in batches. Okay, The first batch, isa lang. Si Duterte lang, the father. Tapos, second batch na yung mga ibang principal actors. Yun po ang aking pagkakalam. Did you in any way help facilitate the interviews of these possible witnesses in the ICC case? Well, for some of the witnesses, yes. Ganun po yung engagement namin since 2017. Kaya gano'n naman po, naka-establish po tayo ng gano'ng relationship with the ICC. But of course, may mga restrictions lang sa paglabas ng information. Okay. Kaya ano yon? Teka lang, putulin ko lang, no? So ngayon, ang sabi ni Trillanes, kasama talaga siya para makipagtulungan sa ICC na para kausapin nga po yung mga witnesses. So talagang involved talaga siya, mga kababayan. Di ba? So kaya malakas ang loob ni Trillanes na magbanggit ng mga ganyang klaseng mga pahayag kasi nga involved siya. Oh, so alam ko maraming may ayaw din kay Trillanes pero this time mga kababayan, pakinggan naman natin kasi mukhang totoo naman. Di ba? Sige, sige. Hindi po natin pwedeng maipunyag yun. Yes, So, hindi lang po kayo nagmamarites, parang ganon. yes. Lahat naman ng po nung mga nilabas namin na informasyon, simula pa sa preliminary examination, conduct na investigation, pagja-jump nung appeal nila Duterte, ano yun spot on naman eh. So Okay. yun na lang po yung tinitindigan natin. Okay. Senator, isang pahabol na lang, magiging nagger lang ako, ha? Sige. Tatanong ko ulit, may posibilidad ba na makasama sa mga arrest warrant si Vice President Sara Duterte? Posible po yan, pero hindi sa first batch. Hindi sa first batch. Maaring, Sa first batch. maaring sa second Okay. or sa third batch. Yun po. Yan na, so malino mga kababayan. Okay. So sabi ni Trillanes, by batch po yung pagbigay nga po ng arrest warrant. Kasi mga kababayan, no, kapag ito po hindi po naging totoo, magiging basher po tayo ni Trillanes, sigurado yan. Hanapin natin sa kanya yan. O, nasaan? Nasaan yung arrest warrant? O, December na, wala pa rin, ha? So yun, no? So ngayon nabanggit dito si Sara Duterte. So sasabihin na naman dyan ng mga DDS, Takero, ano bang ginawa ni Sara Duterte? Mabait naman si Sara Duterte. Anong ginawa ni Sara Duterte? Bakit siya ipapahuli ng ICC? Bangag ka rin ba? Malamang ganyan sasabihin ng mga DDS eh. So mga kababayan kasi, ang isa po talaga sa mga naging posibleng maging kaso nga po ni Sara Duterte dito sa ICC is yung tokhang. Okay? So ito no. So ito mga kababayan no, ito galing tong Vera Files, di ba? So ito galing to kay Las Cañas no. Na alam naman po natin na si Las Cañas nga po ay parte din po ng kinukuhanan ng statement ng ICC. So ang sabi ni Las Cañas dito, 'di ba?
In the affidavit submitted by self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas to the International Criminal Court, he mentioned that Vice President Sara Duterte knew and approved the killings that her father had ordered when she was mayor in Davao City. So, ibig sabihin nun mga kababayan, tanggalin natin yan, no, kasi bawal sa YouTube yan. So, ibig sabihin nun mga kababayan, ang isa po sa mga asunto nga po ni Sara Duterte, nung si Sara Duterte po yung mayor ng Davao City, yung mga inutusan ni Digong na para ipatigok, naging kasangkapan po si Sara Duterte doon. Eh, ang problema noon, nung panahon na yon, miyembro tayo ng ICC noon. 2013. Takero, ano bang ebidensya mo? Di ba, sabi nga ni Sara Duterte, hindi naman siya nagpasimuno ng tokhang, adik ka ba? Mga details talaga, mga engot, no? So, mga kababayan, syempre, meron tayong ebidensya dito. Okay? So, kasi mga kababayan, so tandaan natin yung issue ni Sara Duterte about sa tokhang. Okay? About sa tokhang. Yung issue po ni Sara Duterte sa ICC. So, ngayon, ang nangyari dito, dininay yan ni Sara Duterte no February 1. Actually, may video yan eh. Ba't ganyan yung mukha niyan? Ano ba yan? Parang parang nakakita ng Dakota Dakota. Basketball player, Dakota. Grabe naman tong ABS-CBN na to. Bakit ganyan? So ngayon mga ka-streetwise, no? So sumagot po si Sara Duterte diyan sa sinabi nga po ni Las Cañas. So sabi dito, no? Okay, bago ang script na to. She said in the video statement posted in her social media, so ito po ay February 1. So paano naging bago? Yung statement ni Las Cañas, 2021 pa to. Anong bago dyan? Bakit di mo lang nabasa? So ngayon mga kababayan, kayo ba naniniwala ba kayo? Kasi sabi ni Sara Duterte, bago daw po itong yung script na yan eh. So kayo ba naniniwala ba kayo kay Sara Duterte na hindi siya nagpasimuno ng tokhang? So mga kababayan, syempre meron tayong ebidensya dito at reference na siya nga nagpasimuno. Ang tanong dito, bakit mo kasi tinatanggi? Suportado po ng mga news article at saka nung mga movement at saka yung mga mismo mga pulis ninyo sa history ng mga pulis ninyo na ikaw yung pasimuno na ikaw ang pasimuno ng tokhang sa Davao City. Syempre mga kababayan, ito pakita ko sa inyo, no. So una, kung titingnan po natin, actually na content ko na to no February 1 din So ngayon, kung babasahin po natin yung article nga po regarding nga po kay Vicente Danao sa bandang baba, tandaan nyo sa bandang baba, no. Vicente Danao Jr. is a retired Filipino law enforcement officer and former commander of Area Command Western Mindanao. Danao has with the Philippine National Police for over 29 years. So mga babae sa bandang baba, no. Okay, sabi dito, ito. Okay. Dito ito. Okay. Investigation and Detection Group as Task Force Commander under Interagency Committee on Illegal Drugs as Chief of Police in 2 cities and 2 regions. His longest term as police of chief was between 2013 and 2016. Okay. So mga kababayan, yung si Danao mga ka-streetwise, siya po yung chief, yung hepe. Siya po yung hepe ng Davao City. Siya po yung hepe ng Davao City Police ni Digong. So 2013 hanggang 2016, no, nung si Digong nga po ay mayor ng Davao City. So merong ginawa dito si Danao. So sabi dito, no, in October 2013, so ibig sabihin nito mga kababayan, October 2013, ang mayor na dito si Digong. Siguro nakukuha nyo pa, no? Medyo nalilito lang ako, pero at least nakukuha nyo pa yung kwento ko, no? So, noong October 2013, mayor na si Digong dito. Sabi dito, no, Davao City Mayor Rodrigo Duterte choose Danao as Davao City new police chief to replace Ronald Bato de la Rosa, who transferred to Quezon City after being appointed as head of the PNP Intelligence Group. He revived
Ito linaw, oh. He revived the Oplan Tokhang program kanino nagsimula? Started by his predecessor to addressing the city persistent drug problem. Oh, base po sa profile nga po ni Danau, General to, 'di ba? Oh, ni General Danau ba to? 'Di ba? Ni-revive niya po yung Tokhang galing sa kanyang predecessor. So sino ba yung predecessor ni ni Danau? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa. Oh, at ang linaw dito, no, he revived. So binuksan ulit, binuhay ulit. He revived the Oplan Tokhang program started. Kanino nagsimula? Kay Bato de la Rosa by his predecessor. Oh. So kanino nagsimula yung Tokhang? Kay Bato de la Rosa. O sino nag-appoint kay Bato de la Rosa? Si Sara Duterte. So para mas malino mga kababayan, ito ang hirap kasi. Ang tanong kasi dito kay Sara Duterte, bakit mo tinatanggi yan na bago yung script na yan at hindi totoo na ikaw nagpasimula ng Tokhang, base po sa history ni Danau, ikaw nagsimula. Ayun ang hirap sa'yo, sinungaling ka na eh. O, di ba? Mahina na nga utak mo, sinungaling ka pa. O, tapos, ito so kanina, pinakita ko from predecessor. So, dito, malinaw dito na si Bato de la Rosa yon. So, kung titingnan naman po natin yung profile ni Bato de la Rosa, January 12 to October 2013, di ba, City Director of the Davao City Police, ang mayor at ang nag-appoint sa kanya, Sara Duterte. Sino bang mayor niyan? January 2012 hanggang October 2013. Sinong mayor niyan? Si Sara Duterte. Oh. Tapos, mga kababayan, ito pa. Oh. Actually, meron pang naligaw dito eh. Oh, sabi pa dito, no? Davao City Cops revive knock and persuade campaign on drug trade. Ito, nabalita to 2013 naman. Diba? Police will start knocking on the doors as suspected drug pushers, so blah 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 do. Revive Oplan Tokhang, diba? And then Oplan Tokhang was the idea of the former city police director, Senior Superintendent Ronald Bato de la Rosa, which resulted to the surrender of over 24 drug personalities and subsequent arrest of nearly 500 others in 2013. Oh, so sino? Sino nagsimula? Oh, DC North Dakota. Ayun kasi ang hirap sa Sara Duterte eh. Nakita naman by history nang ginawa ninyo sa Davao na sa'yo nagsimula yung Tokhang na yan, bakit mo pa tinanggi? O, tsaka, tandaan ninyo, ang sabi ni Bato de la Rosa, kung ako nagsimula niyan, putulin ko leeg ko, sabi niya ganoon, di ba? Naalala niyo 'yon? Sabi ni Bato de la Rosa, na kung ako kung ako nagsimula ng Tokhang na yan, putulin niyo leeg ko. Di kanino nagsimula yan? Kung hindi pala ikaw. Di ba? Oh. So ngayon, mga kababayan, malinaw na pag lumabas po yung arrest warrant po ng ICC, so mauuna po si Digong, and then sa next batch, posibleng kasama na sila Bato, sila Bongo, sila Sara. So ewan ko lang kung anong klaseng hocus-pocus or circus ang gagawin ngayon ng mga DDS para protektahan itong si Digong. 'Di ba? Kunwari kung ako DDS ako, talagang hindi ko na talaga alam kung anong klaseng panloloko sa mga tao ang gagawin ko para maniwala pa sa akin yung mga viewer ko. 'Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 1,700 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. Ano masasabi nyo nga po dito sa papalabas po na arrest warrant nga po kay Sara Duterte at saka sa mga kasama nila, kay Bato, kay Bongo, tsaka kay Digong mismo, dyan nga po sa ICC. At ito magandang tanong, naniniwala ba kayo na papapasukin ni PBBM ang ICC? Diba? Naniniwala ba kayo doon? Actually, ito lang, no? Hindi naman tayo nakikipag-away. Doon po tayo sa katotohanan.
Ang tanong, kita mo kasi, di ba, medyo nainis ako sa ganyan eh. Hindi po ito pakikipag-away. Di ba? Hindi po ito pakikipag-away, mga kababayan. Ang tanong dito, totoo bang merong EGK? Totoo bang merong biktima ng EGK no panahon ni Digong? So ngayon, ang hinahanap natin dito is hustisya. So ngayon, ngayon naghahanap tayo ng hustisya, ibig sabihin ba na nakikipag-away tayo? Sige mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replays, pakicomment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat po, no? And then,